Okay, magandang araw mga ka-farmer. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon sa tanan. Luzon, Visayas at Mindanao. Nga pala mga ka-farmer, ngayon nagpo-pruning tayo ng ating talong. Kung nakikita nyo, wala nang dahon sa ibaba. Pero itong porsyon na to naging madamo. Pero yung iba hindi naman. Itong damo na to, isprehan na lang natin to ng herbicide, yung contact na herbicide, para mas madali at saka mas malinis din. Tapos yung mga damo na yan, yung mga maliliit yung dahon, hindi na mamatay yun, kahit damuhin mo siya hindi siya mamamatay. So spray talaga, contact lang yung may kakayahan ng papatay niyan. At saka kasi yung systemic hindi siya mamamatay, sprayhan na lang. Tapos ngayon mga ka-farmer, kung bakit nagpo-pruning tayo ng ng ating talong, kasi kailangan talagang maalis yung mga dahon dyan sa ibaba, kasi kahit hayaan natin yan or antayin na malalagas yan siya, kusang malalagas, aabot ng 3 buwan na lang yung talong natin, hindi pa yan malalagas. Magiging consuming na lang kasi yun siya sa abono. Una, pag makasip-sip na siya ng abono na ina-apply natin, ang mangyayari niyan is siya yung pinakaunang kukuha. Ang papel ng dahon mga kaparmer, ipaprocess niya yung mga elemento or mga nutrients, ipaprocess niya para magiging pagkain ng tanim at iso-support niya doon sa pangangailangan ng bunga at ng mga bagong supling. Ngayon sa sobrang dami ng dahon mga kaparmer, imbis na ma-sustain niya yung pangangailangan, ang mangyayari siya na yung magiging makasarili na yun siya. Siya na lang yung gagamit ng mga nutrients na yun, siya na yung kakain, hindi niya na maipoprovide doon sa mga bagong supling at saka sa bunga. Kaya dapat ililimit natin yung dahon ayon lang din sa pangangailangan ng tanim. Kung alin yung portion na nandoon marami yung bunga, hanggang doon na lang yung dahon. Kasi dapat niyan 1:1, isang bunga, isang dahon. Usual mas marami kasi yung dahon, so dapat babawasan natin. Hindi ko naman sinasabi na tatanggalin yung mga dahon tapos bawat bunga isang dahon, hindi naman ganon. Na lang yung kung alin yung level ng sanga na may bunga, hanggang baba doon konti, doon mo na lang iiwan, doon ka na lang magtira ng dahon. Kaya tingnan nyo yung ginagawa natin mga ka-farmer, hanggang saway muna tinatanggal natin yung mga dahon. Magiging malinis din sa ilalim. Then pagkatapos natin ito spray, maalis yung mga dahon na itong damo, sprayhan natin to ng contact herbicide. Pero tsaka na tayo mag-spray pag maghilom na yung sugat ng nung tinanggalan natin ng dahon. Pag maghilom na yan, pwede na tayo mag-spray, para magiging safe din yung tanim natin. Ngayon bali pa to, lagpas na ng 60 yata tong yung talong natin. Anong pizza ba ngayon? 10, nasa 62 days na yung tanim natin, yung talong. Tapos bukas magha-harvest pang 7 harvest na. Marami namang bunga, nakatago lang, hindi ganong makikita sa camera. Pero tapos nag-aabono tayo nitong nakaraan is yung inabono natin, 1846, Unique 16 at saka Nitrabor. Next application, kasi ubos na yung Unique 16 ko, yun lang naman talaga ang inaano ko. Pag maubos na yung Unique 16, mag-winner na ako, kasi dapat naman talaga dito sa fruiting stage winner at saka Nitrabor. Paminsan-minsan gumagamit tayo ng 1846 kasi parami yung sanga natin. Kailangan din natin ng magdagdag ng ugat. Ang 1846 pinaka-function niya kasi ammonium phosphate kasi siya, yung phosphorus magpaparami ng ugat. Tapos pagpapalusog sa ugat, wala problema kasi palagi naman tayong gumagamit ng Nitrabor. Ang Nitrabor kasi ang
function ng Nitrabor is nagpapalusog ng ugat, at saka siya yung magbibigay ng fruit formation para magiging firm yung formation ng tanim, ng bunga ng tanim, yung bunga mismo mula sa yung parang after ng pollination ng tanim, siya na yung ano niyan, parang mai-intact talaga yung formation ng tanim, siya yung may function niyan. At saka binuboost naman natin tong tanim natin ng yung lahat ng pangangailangan na elemento, yung 16 essential elements na yan, pino-provide naman natin sa pamamagitan ng foliar. Ang foliar na ginagamit natin mga kaparmer, maliban sa Megatonic, yung complete element talaga na Kaiser, yun ang ginagamit natin, yung Kaiser na foliar. Okay, yun lang muna mga kaparmer ang update natin ngayon. Sana nakapagbibigay tayo ng kunting idea kung paano mag-pruning. Yun, hanggang saway lang mga kaparmer, hanggang diyan lang muna natin kinukuha mga dahon, yung mga malalapad at matatandang dahon, kasi kung hindi natin yan aalisin hanggang 3 buwan, nandyan pa yan, hindi malalagas yan ng basta-basta. Magkakaroon lang yun ng pagkalagas dyan kung magkaroon ng kakulangan ng nutrients dahil sa pagpuproduce niya ng maraming bunga, saka siya malalagas. Pero kung palagi din naman natin na pinakakain yung tanim natin, ang mangyayari hindi yan basta-basta malalagas. Okay, yun lang muna mga kaparmer, update natin hanggang sa susunod. Laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat, bye bye.